Ayan, hello guys, it's Christine and welcome po sa ating channel. So today naman pag-uusapan pa rin natin yung tungkol sa tindahan pa rin as always. So ngayon guys, ayan, pag-uusapan natin kung paano yung magpaikot ng benta natin. Kasi syempre, nung nag-start pa lang tayo, sobrang liit lang talaga ng kinikita natin. And ang pagkakaalam ko, marami ding mga marami akong nababasa sa mga page na alam mo yung 100 lang yung kinikita nila per day and na-discourage sila. So, syempre, kasi konti lang daw yung kita nila, no? So, syempre, nung nag-start din naman kami, guys, is 100 pesos lang din naman yung aming kita, aming benta, no, sa buong araw. And, nakaya na naman namin yon, nalagpasan naman namin yon yung 100 pesos. Pero masaya na ako no, nung nag-start talaga kami. So ngayon pag-usapan natin kung paano namin pinapaikot yung aming kita dito sa tindahan. Kasi syempre, kumukuha din naman kami dito ng aming pangangailangan. Pero dapat hindi natin inuubos, may matitira pa rin pampaikot ang tindahan, diba? So eto, meron akong 5 na sinulat dito na baka maaari yung kapulutan ng aral. At saka, wait lang. So, number 1, mag-ipon, no? Siyempre, nung nagsa-start pa lang tayo, sobrang liit lang ng kinikita natin. Importante na meron pa rin tayong itinatabi na konting pera. Huwag kayong maniniwala dun sa mga sinasabi guys na hindi ka dapat mag-ipon, dapat pinapaikot mo lahat yung pera mo pa mabilis tumubo. Hindi kasi guys, kailangan mo din talagang mag-ipon. Kung konti lang yung pera mo, kahit pa 10 pesos per day, 5 pesos per day, at least meron kang naitatabi, no? Kasi darating at darating talaga ang time na baka gusto mong bumili ng lagayan ng yung noodles or lagayan ng yung ano, 'di ba? Kasi hindi mo talaga malalaman, pero at least meron ka pa rin naitatabi o naitatago. Kung maliit lang yung kita natin, dati nagtatabi ako ng 10 pesos hanggang sa 20 pesos hanggang sa ano, kasi importante din talaga na meron tayong nakukuha kahit konti, no, pag tuwing nangangailangan tayo para sa ating tindahan and para rin sa ating sarili din na pag may mga emergencies na ganyan, makakahiram din tayo doon sa pera na yun na tinatago-tago natin kahit pa konti-konti, 'di ba? So importante yun guys, and believe me, kasi marami na kaming negosyo talagang napagdaanan and napakalaking ano talaga na meron kang naitatabi kahit konti talaga, no? And eto, pangalawa, alamin ang mga need ng iyong customers. Ito talaga, pag ikaw ay nagsa-start pa lang sa tindahan, syempre hindi mo pa naman alam kung ano yung pangangailangan nila, and syempre magbibilhin mo talaga kung ano yung feeling mo na bibilhin ng mga tao yung mga pangangailangan nila. Pero syempre, meron talagang mga binibili natin hindi pala nila need, no? Hindi pala need ng mga taga rito sa atin, mga taga-pamilya natin. So, by that time na hindi talaga may iwasan na may mag-expire kasi syempre hindi pala mabili yun sa ano mo, okay lang yun. Kung pwede mo magamit, gamitin mo na lang, 'di ba? Pero isa yun sa ano talaga na mabilis mapaikot yung ating pera, ating benta, kung alam natin kung ano yung mga pangangailangan ng tao. Kasi yun yung ano nila, binibili lagi yung mga oil, sugar, asin, yan yung mga basic needs ng mga tao. Yun doon ka bumili ng madami kasi yun yung mas mabilis mabenta at mabilis mo rin mapapaikot yung pera mo, yung mga itlog, ganyan. Importante yan guys, kasi syempre yung mga tao talaga mahilig sa itlog. Hindi talaga nawawala yung itlog sa umagahan, hapunan, 'di ba? So importante talaga yon. So alamin yung needs nila. Pangatlo, ito ay pakonti-konti lang, no? Nung kami nag-start guys, syempre hindi ko pa alam kung ano yung mga shampoo or mga sabon na kailangan ng aking mga customers. So, ang ginawa ko, bumili lang ako ng half dozens, no? Sa Sunsilk, half dozen lang. Sa Cream Silk, half dozen lang. Wag kayong magpaano ng bukso na yung damdamin na gusto nyo puno, tignan yung tindahan nyo. Hindi kasi importante guys, lalo na pa nagsisimula pa lang kayo, hindi talaga, kahit gano'n pa kapuno yung tindahan mo, kung hindi pa komportable yung mga customers mo, hindi talaga yan bibili sa'yo, no? It's a process, it's a process talaga yan. Na-share ko na yan sa mga old videos ko. And,
Yun, pa-half-half lang guys, yung mga sabon, yung isa, minsan, pa-isa-isa lang, no? Nung dati, yung spaghetti sauce ko na, yung tomato sauce ko, isa lang. Yung isa lang yung ano ko, yung tidbits, kaya rin pa-isa-isa lang hanggang sa, maso-short ka na pag may maraming na nangangailangan nun, darating yung time na yon, malalaman mo naman yan na kailangan mo nang magdagdag dun sa item na yon, di ba? So, pakonti-konti lang guys, para lang at least meron kang maibigay sa iyong mga customers at umuulan na, and yun yung pinaka-importante, meron kang maibibigay kay customers, no? Yun lang yun. Ano, umuulan na to. Continue tayo guys kasi umuulan kanina. So, ayun, pang-apat natin guys, syempre, dahil alam mo na yung mga pangangailangan ng mga ano mo, customers mo, eto naman need mo nang mag-focus sa mga fast moving. So, ayan, for example sa amin dito, yung fast moving namin talaga is yung oil, and yung nung una, bumili lang ako ng 1 kilo, apat na 1/4 lang yon. So, yun lang yung binibili ko hanggang sa, parang feeling ko, parang marami nang nakakailangan ng oil, marami nang bumibili ng oil, so naging 2 kilo, hanggang sa naging 3 kilo, and minsan nagiging 4 na kilo din pag medyo may budget, ayan. Pero, mabilis talaga yung maubos, and kasi fast moving kasi siya, so nagpo-focus dapat tayo sa mga fast moving. Kung alam na natin kung ano yung mga fast moving na mga items, dun tayo magpo-focus kasi mas mabilis yung kitaan natin yun guys, mabilis natin mapapaikot yung ating pera. Kaya tingnan yung mabuti kung ano yung mga fast moving na mga items yun. Pero yung mga hindi fast moving, pwede lang kayong bumili ng tag-isa, 2, okay na yun guys. Importante meron kang ma-display at meron kang maibigay sa iyong mga customers. Okay, so pang-5, ito ay ating goals. So, dapat meron tayong goals sa ating tindahan. Simpleng goals lang naman, lalo na kung nagsa-start lang tayo. Nung kami ay nagsa-start. So, nung kami nagsimula guys, yung goal talaga namin ng aking husband is, kasi dati diba sabi ko, half-half lang yung aming mga shampoo, mga ano namin, mga kape, ganyan. So, naging unang goal namin is, yung pinaka-goal ko talaga is, magkaroon kami ng mga shampoo na naka-display at saka may shampoo din na naka-cut na naka-ready na doon. Kasi syempre dati, kung ano lang yung nasa display, yun lang talaga yun. So, naging goal namin yun, and then, nung una, naging goal ko pa na makabili ng 1 dozen na shampoo. So, nakabili na kami ng 1 dozen. So, nang naka 1 dozen na goal na parang, inano naman namin na, merong display, at saka meron din pang cutting sa naka-ready na dito sa ano. And then, yun, nagawa din natin yun. And then, sunod naman, pero syempre, nag-focus pa rin tayo dun sa mga fast-moving pa rin. Yung mga sunsilk, yun, kasi fast-moving talaga yun. And then, dun naman sa mga powder na sabon, naging goal din namin na may cuttings din kami na may ready na. And mayroon ding display. Yung mga ganong mga goals pa, yung mga pakonti-konting goals na nakakatulong sa ating tindahan. So, napaka-importante nun guys. And also, sa mga, sa mga soft drinks, yung goal din namin, yung mga magkaroon kami ng mga red horse na maliliit. Konti-konti lang guys, pa isa-isa, 2, 3, hanggang sa dumami, ganyan, hanggang sa yung mga juices, yung Tetra Pak. So, ganun lang. Kahit maliliit na goals guys, at least merong, parang nagmo-move yung inyong yung tindahan na improvement, 'di ba? So yun. So sana may napulot kayo sa aking mga sinabi at sundan niyo lang yung ating mga steps na ginawa natin kasi nakatulong din naman sa amin yun. At saka magpapaalam na ako kasi umuulan na talaga siya. And salamat sa panonood. See you in my next video. Bye!